Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, maraming salamat po. Naabot na natin ang 100,000 YouTube subscribers. Yehey! Congratulations po sa ating pagsusumikap. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat sa inyong pagpupursigi na ma-share, ma-promote at maikampanya po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po yan ni Ka Eric at ng aking pamilya na naging matatag at naging maayos po ang paglago at pagunlad ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. At dahil po dyan ay we expect na ang YouTube mismo, ang Google, na siya po ang company na nagme-maintain ng YouTube, ay mag-recognize na ng ating pinagsumikapan at maaabot na natin ang silver plaque, which is ang minimum po niyan para ikaw ay ma-recognize as a certified YouTuber ay 100,000 subscribers. Maraming salamat sa inyo at hindi ko po yan makakalimutan na kayo ang nagdala at nagbitbit kay Ka Eric upang abutin ang 100,000 subscribers. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa ni Ma'am Lorraine Maribadoy, ang programa naming Bigwas ng Agila. Mayroon po itong YouTube channel, mayroon din po itong Facebook page. Ayon. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng karagdagang pagpapaliwanag. Ito pong nagaganap na girian at hindi matapos-tapos na mga kontrobersiya sa loob ng Senado. Bibigyan po natin ng konteksto at pananaw kung bakit mahalaga po ang nagiging papel ngayon ng tinaguriang the 13 new brave senators laban dito sa pag-usbong ng grupong unsihan. Unsihan talaga, mga kababayan. Pag tinawag kasing unsihan, ang implikasyon yan ay lokohan. O kaya ay naglulukuhan o nagmamaro-maro lang, no? Kung sa mga Bisaya. Kung sa terminolohiya ng mga Ilonggo, nagaminarot-marot lang, ano? Amo na ang buot silingon sang unsihan. Ayan. So, walang prinsipyo, kundi they group together para lamang po for the benefit of convenience. Alam naman natin po, yung grupo na ito ay konektado po sila sa kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez upang ipagpapatuloy na mapagtakpan at mapagtabon-tabunan ang naguhumiyaw na iskandalo ng malawakang korupsyon at sistematikong pandarambong na naganap po sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. At sila din po ay ginagamit para ang Senado ay magkaroon ng control and manipulation si Marcos para hindi po maging adversarial or hostile ang Senado. Bigyan natin ng ilang balik-tanaw, no, mga kababayan, ang mga kaganapan noong mga kontrobersyal pa ang nagaganap sa Senado way back mga 50 or 70 years ago. Noong mga dekada 50 po, I think 1949 or after the war na, sa World War II, nagkaroon din po noon ng mainit na banggaan sa Senado. And sa aking pagsasaliksik, ang Senate President nung panahon na yon, 1947 hanggang 1951, ay si Abilino, si Senate President Abilino. At ang bumubuo ng Senado noon ay ang mga malalaking mga kilalang mga tinatawag nating statesman of the Senate at ng Republika ng Pilipinas. Isa po dyan ay si the late Lorenzo Tanyada. Ito po yung patriarch of the political clan ng mga Tanyada, no? Si the old man Tanyada. At ito ang mga pamunuan ng Liberal Party. Kasama po niya noon si Cuenco,
no? Si Antonio Cuenco. Kalaban nila ang Senate President na si Abilino. Muntik nang magkasuntukan, muntik na rin po noon pisikalan sa loob ng Senado dahil po sa banggaan sa posisyon tungkol sa mga issue ng treaty sa Estados Unidos. No, yung mga treaty patungkol po sa pinag-uusapan noon dahil nga sina Recto, sina Tanyada ay may posisyon po na anti-American interest. At ito naman si Abilino ay mayroon pong posisyon na pro-American interest sa Pilipinas. Pero hindi naman po umabot sa punto na pagtatakpan nila at pagtatabon-tabunan ang mga pangungurakot, no? Ang presidente during that time, according to historical account, ay ang very popular, subalit napaaga ang kanyang pagpanaw at na-cut short ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang the man of the masses na tinatawag, na si the late President Ramon Magsaysay. Ayon. So, may mga kasaysayan po ng mga banggaan sa Senado, pero hindi po kagaya nito na may nagwo-walk out at parang bata na nagtatantrums, no? Maiinit ang mga debate, pero hindi naman po sa punto na parang magkakaroon na ng mga attitude o unethical and unprofessional conduct ang mga senador. May isa ding pangyayari noong panahon ng mga 1950s, 1956 or 57, itong nagsuntukan sa loob ng Kongreso, sa House of Representatives naman yon, si the old man Ramon Durano ng Durano Political Clan sa Cebu, at ang kanyang kalaban isang kongresista din dahil sa mainit na debate noon sa issue ng pag-require mandatory na ang lahat ng mga estudyante sa elementary at high school pati kolehiyo ay kailangan po nagbabasa o binabalikan ang nobela ng ni Rizal, yung No Limitangere at El Filibusterismo, para hindi makalimutan po ang mga karahasan at mga pang-aabuso ng panahon ng kolonyalistang Espanyol. At dahil dyan, nagkakaroon ng mainit na debate din. Lalo na at nangingialam noon ang pamunuan ng Roman Catholic Church sa Pilipinas dahil natatakot sila na kapag na ipagturo at naging kaalaman sa kabataang Pilipino ang Rizal na mga panulat at mga akda, ay mawawala ng respeto ang kabataang Pilipino at mga susunod na henerasyon sa simbahan, sapagkat alam natin po ginamit ng kolonyalistang Espanyol ang simbahan para sa pang-aabuso at pananakop sa Pilipinas. Kaya nga may mga Padre Damaso, may mga Padre Sibayla na makikita natin po sa nobela ni Jose Rizal. At dahil sa mainit na debate po, nagkabanggaan at salpukan din sa loob ng House of Representatives. Pero wala pong issue noon ng maleta. Ang issue po ng pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan ay hindi ganun po kalubha during those times. Sa huling bahagi ng dekada 50 hanggang papasok sa dekada 60. Hindi po ganun kalala at hindi po ganun kaiskandaluso na may mga maleta at may mga kongresista na nagbebenta ng mga proyekto. I think ang pork barrel system kung saan ang mga kongresista and later on ang mga senador ay nangingialam na sa mga infrastructure projects ay dahil po sa panahon yan ni Marcos at nila Diosdado Macapagal, na nagamit po ang Kongreso na instead na legislative body lang sila, nabibigyan sila ng konsesyon ng nakaupong Pangulo na magkaroon ng mga district projects. At doon na nagsimula ang mga suhulan at maniobra hanggang sa naging sistematiko at naging malala at malubha po ang kalakaran ng nakawan sa gobyerno, lalo na nag-evolve hanggang sa kasalukuyan. Congress has now become a major crime or criminal partner of Marcos government para po katayin at gawing istapa ang budget. At yan
ang dahilan kung bakit mayroon dyan na unsihan ng mga senador na may ilan sa kanila dyan ay naituro ng mga testigo na galing po kay Ginoong Saldico na involved sila sa maleta. Like for example, si Tito Soto, nandun po sa listahan ni Adrian Bersamin, yung dating undersecretary ni Ginoong Marcos sa Legislative Liaison Office niya upang mag-distribute ng mga pinagnakawan na pera. And mayroon siyang kopya ng mga message instructions ni Marcos Jr. kung saan i-deliver at paano ibodega ang mga perang ito. And the other one was Yusek Jojo Cades, na tauhan din ni Marcos at bata-bata nila ni Lisa Araneta. Walang ganong mga isyu noong panahon ng huling bahagi ng dekada 50 hanggang papasok sa dekada 60 sa Kongreso natin. At ito nga po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat nang ito po ay maagaw nila Ping Lacson at nila Tito Soto, instead na maging fiscalizer and balancer of the institutional check and balance mechanism sa nagaganap na mga isyu ng katiwalian at mga pang-aabuso sa poder at kapangyarihan ng gobyerno, lalo na sa Executive Department of the government, ang Senate Blue Ribbon Committee at ang Senate Majority, they were still controlled by the group of Tito Soto, itong 11-11han group ngayon, ay naglinya sila upang pagtakpan, ilihis at mapigilan ang makatotohanan at makabuluhang investigasyon, so that the criminal trails and the highest accountability sa pananagutan kung bakit naganap ang almost 1.9 trillion pesos na pangungulimbat sa mga flood control projects na ginawa po ghost karamihan at substandard o pinagnanakaw lamang at pinalusot nila Marcos, pinigilan po ng Senate Blue Ribbon Committee ang naturang matuwid at matino at kapanipaniwala na investigasyon. At kasunod noon, nagkaroon tuloy ng pagdududa, lalo na ang taong bayan, kung ano po ang patutunguhan ng Kongreso dahil sa lower house o sa House of Representatives, hindi na po yan maitatanggi. Alam na po ng mga mamamayan na yan po ay basura Congress. Hanggat kinokontrol yan ni Marcos at nila Romualdez, walang matino na gagawin po yung basura Congress ng House of Representatives, the worst ever, na yan ay ginamit ni Romualdez. At ngayon, ganun din kay Bojit D, nandyan pang anak ni Marcos Jr., naging alipores po sila ng sindikato kung papaano kakatayin at gawing istapa at gawing pandurubo at pangungulimbat ang disenyo ng budget for 2023, 2024, and 2025. At yan ang ibinulgar mismo ni Ginoong Saldico. Iilan na lang pong naiwang matitino dyan, pati ang mga komunistang terorista, kasabwat na rin ni Marcos at Romualdez sa ganitong uri ng kalakaran ng kasindikatuhan sa pangungurakot sa kabanang bayan. May maleta din sila, as revealed and testified in an open public forum and revelations made by the former 18 soldiers who happened to be on the security detail ni Ginoong Saldico, na siya naman ang isa sa inner circle of the criminal syndicate of plunder and massive corruption na nagsiwalat nitong sindikato. May mga kontraktor pa dyan, no? Kagaya ni Gargiola, nila Dong Gonzales, nila Congressman Momo. Nagbebenta sila at ginawa nilang negosyo ang mga proyekto, kaya nakakapag-cash advance sila at pinagkakakitaan ang proyekto na supposedly ang laman at ang direksyon niyan ay para sa mabuting paglalatag ng infrastructure projects sa kapakinabangan sana ng mga mamamayang Pilipino. So yung mga kalsada nagiging farm to pocket road instead na farm to market road, no? Yung mga patubig, yung mga school buildings nagiging ghost projects na lamang. At yan din po ay nabulgar. Itong mga kontraktor na ito, ba't walang kaso na naisampa sa kanila
baliwala po yung ginastos na milyones na pondo para sa walang kakwenta-kwentang ICI, yung Independent Commission for the Infrastructure, na walang ibang ginawa kundi gumawa lamang ng gimmick na kunwari ay mayroong investigasyon at kunwari seryoso si Marcos na mapapanagot daw ang mga tiwali at mga kurakot. Paano niya mapapanagot? Pati ang anak niya involved. At pati siya mismo, itinuro ni Ginoong Saldico at mismo ng mga other witnesses pa na humihingi ng hundreds of billions of pesos sa mga insertions at partida doon sa mga pinagdarambong na mga pundong ito. Kaya po, the worst yan ang kay Romualdez. At ito po ang pinag-ugatan yan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob itong 13 senators na manindigan sila at na timing na nakapuslit papasok sa Senado si Senator Bato de la Rosa. And there was a solid number na nakuha nila sa matagal na panahon, nakabuo sila ng 13. Majority threshold, meaning ito po ang pinaka-basic na numero para magkaroon ka ng majority control of the Senate leadership and the corresponding Senate committees. Ayun. So, kaya naman po, galit na galit si Marcos Jr. sa pagkakapuslit ni Senator Bato de la Rosa because it turned the tide against Marcos at pwede nang mabuksan ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation nang mas malinaw at may layunin na ipalabas at mailahad sa mamamayang Pilipino ang mga nalalaman nila Ginoong Saldico, ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga security detail. At pati na po ang mag-asawang Diskaya na alam nila ang kalakarang ito at mayroon silang di umano may naitabi pang mga ledger at mga libro kung sino-sino po ang nakinabang at nagka-cash advance sa bintahan ng mga proyektong ito na minimum ay 5 to 10% kagad ang napupunta kay Martin Romualdez at pinaghati-hatian din nila ni Marcos yon. And we're talking about hundreds of billions of pesos. Hindi po milyon ang ninanakaw, mga kababayan. At ang ombudsman ay hinabol ni Marcos talaga na maging protector niya instead na ito ay maging prosecutor laban sa mga magnanakaw. So ginamit ni Marcos ito at kung kaya ang hinahabol ni Boying Rimulya, instead na seryoso na kakasuhan sina Romualdez, sina Sandro Marcos, yung mga sindikato na ibinulgar ng 18 former soldiers na ito at nila Ginoong Saldico, ang hinahabol niya mga senador, sina Jingoy Estrada, sina Chis Escudero, sina Joel Villanueva, sina Rodante Marcoleta. Why? Because the agenda of Boying Rimulya as an ombudsman who is not qualified there because of the question of moral authority and the value of probity, na matino at maayos ito at hindi ito bulok na politiko na hindi dapat na ilagay yan dyan sa ombudsman. Ang purpose niya ay supilin at lumpuin at paralisahin ang mga political opposition figures na nagiging kritiko sa gobyerno ni Marcos. Kaya hindi po katarungan ang dulot nito, kundi pamimerwisyo. Yan po ang mga nangyari, mabuti na lang at malakas ang loob nitong the brave 13 senators. At ngayon, ito ang panawagan sa kanila. Protektahan dapat sila ng taong bayan sapagkat maliban sa Supreme Court na minsan ay nagtatansya pa, nagkakalculate pa, at hindi ganon kadesisibo na gumawa ng mga hakbang upang mapigilan ang abuso sa kapangyarihan at mga maniobrang baluktot sa batas ng gobyerno ni Marcos Jr. Pero kahit papaano, ang Korte Suprema ay nandyan para magsilbi bilang konsyensya sa batas at katarungan, although hindi ganon kabilis ang mga desisyon nila. At ang Senado na lang ang naiiwan po sa check and balance between or among the powers of the government, the executive, the legislative, and the Supreme Court or the judiciary. Kaya naman po, gano'n na lang ang
mga hakbang at pagkadesperado ni Marcos na matapos mag-failure ang dalawang beses na lusob Senado at lusob and atake Senator Bato de la Rosa and atake sa mga senador, ngayon po ito naman ang ginagamit. Ang unsi-unsihan ng mga senador para from within ay magkaroon ng kaguluhan sa Senado at hindi po magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-perform ng kanyang duty as check and balance pillar of government powers and authority ang Senado. Madidiskaril ang kanyang Senate Blue Ribbon Committee investigation, sasabotahin nila ang pagbibigay ng patas na impeachment trial kay Sara Duterte. All of these are in the agenda list of Marcos kung bakit naganap yung walkout nila. So the walkout was orchestrated in a premeditated manner. Pag sinabing premeditated, pinaghandaan. Pinagplanuhan nila yon na kapag nagkaroon ng banggaan at expected nila na itutulak yung amendment to the rules na magkakaroon ng hybrid at via video teleconferencing, remote communication participation na gawing papayagan sa Senado, ay anticipated nila na malulugi at matatalo sila sa botohan. Lalo na pag hindi po mapigilan nila na maipasa ito as amended rule sa Senado. E di makapag-participate pa rin sila Senator Jingo Estrada, Senator Bato de la Rosa, Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, kahit pa na sila ay baluktot na ipapakulong o ipapadampot ni Marcos at ipapatapon sa kulungan o doon man sa banyagang bansa o sa banyagang foreign entity na tinatawag na ICC. Napaka-crucial, napakahalaga po ng role ng Senado ngayon. That we should pray for them to remain steadfast at huwag tumiklop at huwag mag-alangan na manindigan. Dito sa new role nila, sa bagong hamon na kanilang hinaharap, which is to become the beacon of light of democratic institutional guardian ng buong demokrasya ng lipunang Pilipino sa gitna ng pagkabulok at pagkabaluktot ng mga ginagawang maruming politika ni Marcos at nila Romualdez. Ang Senado, through the Brave 13, ay hindi dapat magiging tuta ni Marcos at sunod-sunuran sa kapritsyo ng kanilang maruming politika. The way ang unsi-unsiya na senador ay ganun po ang kanilang ginagawa sa ngayon. At ito ay alam ng taong bayan at nakikita po nila. At sa pagpupumilit ni Marcos na sirain o wasakin at tapakan ang dignidad, integridad at kalayaan ng Senado, mas itinutulak niya ang taong bayan na lalo pang pumanig dito po sa matuwid at matino na pagtindig ng 13 brave senators upang iprotekta nila, pangalagaan ang role ng Senado as fiscalizer, balancer, and arbiter for the interests of the people and protector of the gatekeepers of the democratic institutions para hindi po umalagwa ng tuluyan ang mga abuso at kakurakutan sa gobyerno. And that is the role that the 13 new brave senators in the new majority bloc right now are expected to stand up. And sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, it appears that they are capable to stand tall to this challenge. Saludo at salamat sa taong bayan na nagmamasid, nagbibigay ng panalangin at moral support at nagbubuo ng lakas natin para ipagtanggol natin ang mga demokratikong proseso at institusyon kagaya po ng nire-represent ngayon ng 13 brave senators na ito sa loob ng ating institusyon ng Senado. Maraming salamat sa pakikinig at panonood ninyo ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa inyong pakikinig sa ating political commentaries na ito. Deeply appreciated po ni Ka Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat
Mabuhay. Bye for now. Ito po si Ka Eric.